guys, Andrew here, and today we're going to talk about the movie. I forgot. Oh wait, no. Today we're going to talk about Teacher's Diary, the movie. If you haven't seen it, I recommend it to you. Then we're also going to answer some question the teachers gave gave to us. Pasensya na, di ko alam kung mali yung grammar ko dun. So let's start with the first question. What is the movie all about? I think the movie is all about is inaano niya yung problema ngayon sa today's teaching. Yung parang grades yung importante imbis na matuto. Ayun yung pagkakaintindi ko sa movie. So now, ayun lang yung masasabi ko sa first question. Kasi medyo hindi ko pa rin naiintindihan yun. So that's it. Let's go to the second question. What is the theme of the movie? For me, the theme of the movie is dedication, dedication, love. I think parang may sacrifice doon. Oh, parang may sacrifice nga doon. Tapos the transformation power of the transforming power of education. I think yung sa dedication at sacrifice. I think yung sa pagtuturo nila ni Miss Ann pati ni Mr. So at ni Miss Ann sa mga estudyante nila doon. Sa apat ba sila doon o pito? Yung pagturo, yung kahit katulad ng biglang bumagyo ata o malakas lang yung ulan. Yung nagsiliparan na yung bubong tapos maraming nawalang gamit. Pagkatapos nung sumunod na araw ni-recover ni Mr. Soyo lahat ng gamit na lumulutang pa. Tapos inayos niya rin yung bubong while yung mga bata naman is nililinis yung loob ng school. Tapos yung sa dedication naman, si Miss Ann kahit na tutol sa kanya yung ex niya, tawagin na lang natin yung ex yung lalaki. Kahit pito lang yung estudyante, dedikado pa rin siyang turuan sila kahit mahirap yung pamumuhay dun sa boat school. Tapos that's it for my second question. Now to the now let's go to the third question. Is it similar to real life? To me, oo, similar siya sa real life. Kasi may mga lugar din dito sa Pinas na medyo hindi abot ng gobyerno, mga liblib pa, nahihirapan silang mga pag-aral. Actually, meron din ng dito kakilala. Dati ata mga grade 1 ako, umuwi kami nun sa Bicol. Tapos yung mga pinsang ko, naglalakad lang din papunta sa school. Tapos yung sa teaching problems ay sa parang mas prioritize yung grades kaysa sa pag-aaral, yung matuto. Kaysa sa matuto, mas prioritize nila yung grades. Tapos yung sa isang bata doon, yung malapit ng mag-graduate, imbis na ipagpatuloy niya is huminto siya para tulungan yung tatay niya para mapakain yung pamilya niya. Today kasi marami na rin mahirap talagang mabuhay ngayon. Maraming tumataas na rin yung presyo, kaya imbis na mag-aral, mas pinipili ng ibang tumulong na lang sa magulang nila sa trabaho, yung para lang mapakain yung isa't isa. Then sa mga teacher, oo, kay Mr. So naman kay Mr. So, kaya hindi
hindi siya marunong, hindi siya magaling magturo, pero kay Mr. Ay, hindi, mali. Kay Mr. So pala, pati kay Miss Ann, dami kong pagkakamali dito Ano siya? Ano silang dalawa? Tawag doon? Yung, marami ding teacher na malayo yung pinanggalingan para lang makapagturo. Ayun yung para sa akin. Kasi marami ding mga teachers sa ibang lugar din dito sa Pilipinas. Kailangan pa namamangka pa nga. May dyan kay MJS Search nyo na lang sa YouTube kay MJS, yung nagbangkang teacher ata. Sa kay MJS ata yun, hindi. Now that's all I have to say. Now to the fourth question is key points of the movie. Key points is, balik tayo sa bata. Yung key points, isa sa key points para sa akin is yung sa bata, hinikayat siya ni Mr. So na bumalik uli sa pag-aaral. Pero yung sa una, hindi pa rin siya kumbinsido, pati rin yung tatay ng bata, kasi sino tutulong sa kanila para magpakain sa pamilya. Kaya ang ginawa ni Mr. So, nagdesisyon siya tumulong din sa pamilyang mangisda, basta babalik yung estudyante sa paaralan. Bumalik. Tapos after that, bumalik na yung bata sa paaralan. Bumalik siya uli. Tapos tinuruan pa rin siya. Then let's go to the yung tawag dun, yung test. Nakalimutan ko tawag dun exam. Na-failed ng bata yung exam, pero imbis na nalungkot si Mr. Sodon, pero inamin niya na kasalanan niya yun kasi hindi siya magaling magturo. Pero that's for me kasi ang ginawa niya doon para lang yung mga bata matuto, imbis na para ginaya niya yung kay kay Miss Ann pala. sorry, nagkakamali ako. Ginaya niya yun, yung pero hindi, I think na imbis na gaya, he took that as a guide for the, kasi yung first niya, nalilito na ako. Okay, let's go. Okay, nakalimutan ko na yung sasabihin ko, kaya let's go to the fifth question. What did we learn about the movie? I think I learned about the movie is it's not that the student is mali. It's not just the student that is having a hard time, but also the teachers. Kasi sa mali. It's not just the student but the teachers too. That hindi. Mali. Yung ko. Okay, ito. Para sa akin. Ang I learned ko is gaining knowledge and learning is much more, it should be more prioritized than having a good grade, because grades doesn't define a person. More like learning knowledge is much better than having a good grade. So, and that's all I can say now. But this one is my personal. Okay, this is the last one. The last thing I'm going to say, the romance to me, kinilig lang ako dun. Ayun lang, kinilig ako. So ang rate ko sa movie, 9.5 out of 10. Yun yung rate ko dun. Maganda yung ending niya kasi nagkita sila
ni Miss Ann pati si Mr. So. Nagkita sila. So, that's all for today and I hope you enjoyed being with me. So, goodbye. In case I don't see you, good afternoon, good evening, and goodbye.